hindi mahalagang tao, mahirap at pangkaraniwang tauhan sa likuran ng eksena, hanggang sa isang araw ay bigla siyang nagising at natuklasan na siya ay na-reincarnate 10 taon sa nakaraan sa isang alternatibong bersyon ng kanyang mundo. Nagkaroon siya ng karanasang parang lumabas ang kanyang kaluluwa sa katawan habang nasasaksihan niya ang isang matinding laban sa pagitan ng dalawang mandirigma. Nagbalik ang kanyang kamalayan kasabay ng pagtatapos ng laban at natagpuan niya ang kanyang sarili pabalik sa high school sa katawan ng kanyang mas batang bersyon. Nalilito pa si Ping nang biglang ipahayag ng kanilang guro na magsisimula na kinabukasan ang pagsusulit para sa pagpaparehistro sa martial arts. Hindi niya maalala na may ganitong asignatura sa kanyang dating panahon at isa sa kanyang mga kaibigan ang nagsabi na sayang lang ang pera kung sasali sila, dahil hindi naman sila kailanman nagpakita ng interes sa pagiging mandirigma. Dahil dito ay napagtanto ni Ping na kailangan niyang alamin ang higit patungkol sa bagong mundong ito bago siya mabuking, kaya't agad siyang lumabas ng silid-aralan at pumunta sa isang internet cafe upang magbasa at mag-research. Doon niya natuklasan na ang dalawang mandirigmang nakita niyang naglalaban ay mga CEO ng malalaking kumpanya. Sa mundong ito ang mga martial artist ay may mataas na respeto at kapangyarihan sa lipunan, may mga antas sila mula rank 1 ang pinakamababa at hanggang rank 9 ang pinakamataas, tanging mga martial artist lamang ang maaaring magtayo ng kumpanya. Ang mga may rank 4 ay maaaring maging gobernador ng isang lalawigan at ang may rank 7 pataas ay maaaring magpatakbo ng multinational na kumpanya, maging ang industriya ng entertainment ay binubuo lamang ng mga martial artist na may mababang ranggo. Dahil dito ang pagsusulit sa martial arts ay nagbibigay ng pag-asa sa maraming tao na nais umangat ang kanilang katayuan sa buhay. Matapos matutunan ang lahat ng ito ay nagdesisyon si Ping na magparehistro sa pagsusulit, ngunit nalaman niyang kailangan niyang magbayad ng 10,000 piso bilang bayad sa pagpaparehistro. Umaasa siyang mayaman ang pamilya niya sa realidad na ito at habang palabas siya ng kafe, napansin niya ang isang wanted poster para sa isang kriminal na nagngangalang Hang Bin, na isang rank 2 na mandirigma at inalala niya ito bago umuwi. Pagpasok niya sa bahay ay nagulat siya dahil pareho pa rin ito sa kanyang nakaraang mundo, agad lumapit ang kanyang nakababatang kapatid na babae at pinagalitan siya dahil kinuha raw niya ang karamihan ng perang dapat ay pantay nilang paghahatian. Masaya si Ping na makita ulit itong bata pa kaya't kinurot niya ang kanyang pisngi, tumakbo ito papunta sa kanilang ina upang magreklamo at sinaway sila ng kanilang ina at sinabing malapit ng maghapunan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang kanilang ama at nagsalo silang lahat sa hapunan. Ipinahayag ni Ping ang kanyang balak na kumuha ng pagsusulit sa martial arts. Tumayo ang kanyang ama at lumabas ng silid ngunit pagbalik niya ay may dala na siyang pera. Buong-buo ang suporta niya dahil alam niyang malaking oportunidad ito para kay Ping at matapos ang hapunan, narinig ni Ping ang kanyang mga magulang na nag-aalala tungkol sa kanilang pera. Pero desidido silang suportahan siya at nagplano ang kanyang ama na humiram ng ilang blood energy pills mula sa pabrika dahil narinig niyang nakakatulong ito sa pagsusulit. Ang kanyang ina naman ay handang magsimulang magtrabaho upang mas matustusan ang kanilang pamilya. Kinabukasan ay nagulat ang mga kaibigan ni Ping nang malamang nagparehistro siya sa pagsusulit. Bago pa siya ma-interview ng husto ay dumating ang kanilang guro at inanunsyo na may isang espesyal na bisita si Wong, isang dating estudyante sa kanilang paaralan na naging tanyag sa mundo ng martial arts matapos makapasok sa universidad. Si Ping at ang kanyang mga kaibigan ang naatasang sunduin si Wong mula sa istasyon ng tren. Kinagabihan ay nagbabasa si Ping ng mga pamantayan sa pagsusulit at natuklasan niyang isa sa mga susuriin ay ang blood energy value ng isang kandidato. Ang kanyang pag-aaral ay naputol nang biglang tumulo ang isang patak ng tubig mula sa tumutulong palikuran sa apartment sa itaas, at diretso itong tumama sa kanyang mukha. Lumapit ang ina ni Ping upang ipaalam sa kanya na binigyan siya ng kanyang ama ng blood energy pills. Kinuha niya ito mula sa kanyang estante at nagulat nang makita ang presyo na 30,000 piso bawat isa, kaso nang mahawakan niya ang isa ay biglang nag-activate ang system na ipinapakita ang kanyang yaman, blood energy at mentality. Ipinakita rin ng system ang tunay na halaga ng mga blood energy pills na mas mataas sa 40,000 piso para sa dalawa. Sinubukan niyang pindutin ang blood energy stat at bigla itong tumaas ng 0.1, dahilan upang makaramdam siya ng bug zone ng kapangyarihan pero ang kapalit nito, nabawasan ang kanyang pera ng 10,000 piso. Samantala sa kanyang hideout ay biglang naramdaman ni Hang Bin na ang kriminal na nakita ni Ping sa wanted poster,
ang kakaibang pagbabago sa blood energy at kasalukuyan siyang nagtatago sa bahay ng isang babaeng kanyang banihag habang nagpapagaling ng kanyang mga sugat. Sa parehong oras ay dumating ng mas maaga sa lungsod si Wong at nakareceive siya ng tawag na humihiling sa kanya na iligpit si Hangbin. Pumayag si Wong ngunit sinangil niya ng 500,000 piso ang serbisyo at matapos ang tawag ay napatingin siya sa direksyon, kung saan niya naramdaman ang pagbabago ng blood energy na hindi niya alam na galing kay Ping. Samantala ay nanatiling nakatayo si Ping sa kanyang silid na pawisan at hinihingal, pakiramdam niya ay parang pinupunit ang kanyang mga kalamnan at biglang sumigaw ang kanyang nakababatang kapatid, sinasabihan siyang huwag maingay. Sa kabila ng matinding sakit ay natuwa si Ping na kahit na-absorb ng system ang blood energy pills na hindi naman ito naglalaho. Kinabukasan ay nagtungo si Ping at ang kanyang mga kaibigan sa istasyon ng tren upang salubungin si Wong, hindi niya maintindihan kung bakit lahat ay sobrang bilib sa kanya. Ipinaliwanag ng kanyang mga kaibigan na si Wong ay isang henyo sa martial arts na naging isang mandirigma noong high school at naabot ang peak ng rank 1 ilang araw pa lamang matapos magsimula sa kolehiyo. Bukod dito ay tumutulong din siya sa pagtugis ng mga kriminal na martial artist. Habang pinag-uusapan nila si Wong ay bigla itong sumasabat at ipinapahayag ang kanyang pagdating, mainit siyang sinalubong ng grupo ngunit agad niyang napansin ang kakaibang enerhiya mula sa katawan ni Ping, napagtanto niya na ang fluctuation ng blood energy na naramdaman niya kagabi ay nagmula rito. Isa sa mga mayayamang kaklase ni Ping ang nagmamayabang kay Wong at sinasabing siya ang may pinakamataas na blood energy value sa klase nila, ngunit agad itong itinama ni Wong at sinasabing halos kasing taas lang ni Ping ang blood energy value nito. Nagulat ang lahat at agad nilang tinanong si Ping kung ilang pildores na ang nainom niya, nagtanga-tangahan siya at iginiit bunga lang iyon ng kanyang physical training. Matapos nito ay inihatid ng grupo si Wong sa paaralan at habang naglalakad ay napag-usapan nila ang minimum blood energy value na kailangan upang makapasa sa pagsusulit. Sinabi ni Wong na kailangang umabot ng 110 points. Nang makarating sa paaralan ay nagbigay si Wong ng kanyang lecture sa harap ng nagagalak na mga estudyante. Pagkatapos ng kanyang talumpati ay binigay niya ang kanyang numero kay Ping at sa kanyang mga kaibigan sakaling kailanganin nila ng tulong. Tumanggi siyang sumama sa kanilang hapunan bago umalis. Matapos ang lecture ay naisip ni Ping na kailangan niya ng maraming mapagkukunan kung nais niyang maging isang martial artist, ngunit hindi niya maaaring gamitin ang limitado na pera ng kanilang pamilya para rito at mabilis siyang umuwi, naalala niyang tumutulo pa rin ang tubig sa kanyang kwarto. Samantala si Hangbin ay tahimik pa ring nagpapagaling ng kanyang mga sugat, nananatiling mababa ang kanyang profile upang walang makahalata na naroon siya sa lungsod. Biglang may kumatok sa pinto na dahilan upang siya ay maging alerto at napagtanto niyang si Ping ang kumakatok, dahil nakatira ito sa apartment sa ibaba na naging pala kaibigan si Ping sa babaeng may-ari ng apartment, kaya gusto niyang pumasok upang ayusin ang tumutulong tubo. Nang marinig ni Hangbin ang boses ni Ping at nataranta ang bihag niyang babae, dahilan upang aksidenteng matamaan ang isang lamesa kung saan bumagsak ang isang fishbowl. Agad na sinenyasan ni Hangbin ang babae na manahimik at bago niya binuksan ang pinto, binanggit niyang nirentahan niya ang kwarto ilang araw pa lang ang nakakalipas, ipinaalam naman ni Ping ang tungkol sa tagas sa palikuran. Dahil ayaw maghinala ni Ping at pinayagan siya ni Hangbin na pumasok upang tingnan ang problema, napansin ni Hangbin na ang fluctuation ng blood energy na naramdaman niya noon ay nagmula pala kay Ping. Samantala habang inaayos ni Ping ang tumutulong tubo ay napansin niya ang lumang bandage ni Hangbin, bigla niyang naalala na nakita niya ito noon sa mukha ng kriminal na nasa wanted poster. Dumating si Hangbin upang tingnan siya at napagtanto na maaaring nahalata na ni Ping kung sino siya, kaya't sinabihan niya itong huwag umalis at sinimulan niyang tanungin si Ping tungkol sa hinahanap na kriminal, ngunit nagtanga-tangahan si Ping. Habang kausap siya ni Hangbin na lihim siyang nagpadala ng SOS message kay Wong, ngunit agad niyang napansin na tila naramdaman ng kriminal ang kanyang kasinungalingan at agaran niyang nilock ang pinto na eksaktong sandali kung kailan may natanggap na tawag si Ping. Sinagot ni Ping ang tawag at mabilis na binalaan si Wong sa panganib na kinasasangkutan niya. Bago pa man siya makapagbigay ng karagdagang impormasyon ay mabilis siyang binugbog ni Hangbin, tinadyakan palayo at dinurog ang kanyang cellphone. Matapos nito ay inalis ng kriminal ang kanyang bandage na isiniwalat ang malalim at pangit na sugat sa kanyang mukha, ginawa niyang malinaw na hindi niya maaaring hayaang mabuhay si Ping,
Hirap nang tumayo si Ping dahil ubos na ang kanyang lakas mula sa matinding pagbugbog sa kanya at sinisi siya ni Hangbin sa pagkawasak ng kanyang perpektong hideout. Mabilis na umatake ang kriminal upang tapusin si Ping kaso ginamit niya ang ilan sa kanyang wealth points upang muling mapupunan ang kanyang blood energy. Nanlaki ang mata ni Hangbin sa kanyang nakita at hindi niya maintindihan kung paano biglang nakarecover si Ping. Sa matinding galit ay sunod-sunod siyang inatake ng kriminal kaso nagawa niyang maiwasan ang ilang suntok bago muli siyang bumagsak. Sa huling sandali bago siya tuluyang mapaslang ay dumating si Wong at iniligtas siya, pinabagsak si Hangbin bago niya magawa ang anumang mapanganib na hakbang. Ipinahayag ni Wong na nasa lugar siya upang imbestigahan ang pagbabago sa blood energy, kaya't siya ay eksaktong dumating sa tamang oras at samantala ay pinalaya ang bihag na babae. Maya-maya ay dumating ang mga kalalakihang nakaitim upang dakpin si Hangbin. Nagulat si Wong na kahit na nasugatan at nanghihina ay nagawa pa rin ni Ping na makipaglaban sa isang rank 2 na mandirigma, ihing sikreto ito. Sa isang rank 2 na mandirigma, alam niyang may tinatago ang kanyang junior at gayunpaman, hindi nagbigay ng detalye si Ping tungkol sa kanyang system at iginagalang ni Wong ang kanyang desisyong panatilihing sikreto ito. Ibinabaling ni Wong ang kanyang pansin sa bag ni Hangbin at napansin ang isang third-ranked stone, na pagtanto niyang naghahanda rin ang kriminal na umangat sa rank 3 at kinuha ni Wong ang stone at ilang mataas na antas ng resources, subalit iniwan niya kay Ping ang natitira upang makatulong sa paghahanda para sa martial arts exam. Nag-alala si Ping na tila siya ang nakinabang ng husto kaso sinigurado ni Wong na kinuha lamang niya ang kailangan niya. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag niya ang iba't ibang epekto ng mga gamot at ang una ay ang blood energy pill na ginagamit upang itaas ang limitasyon ng blood energy. Pinakamainam itong inumin bago maging ganap na mandirigma dahil humihina ang bisa nito kalaunan. Pangalawa, ang blood energy elixir na ginagamit ng mga ganap na mandirigma upang maabot ang susunod na antas at pinakamahalaga ito sa final breakthrough ng isang yugto. Pangatlo ay ang bone refining pill na kung saan ay pinalalakas nito ang mga buto at tinutulungan ang katawan sa pagpapagaling ng balat at enerhiya channels. Pinakamahirap pagalingin ang pinsala sa buto kaya't mahalaga ito sa mga mandirigma. Pang-apat, protecting internal organs pill na pinoprotektahan nito ang mahihinang organo upang hindi sumabog sa sobrang dami ng blood energy sa panahon ng breakthrough. Binalaan ni Wong si Ping na huwag basta-bastang inumin ang mga gamot. Nangako rin siyang bibigyan si Ping ng impormasyon tungkol sa iba't ibang martial arts schools kung makakapasa siya sa pagsusulit. Biglang naantala ang kanilang pag-uusap nang dumating ang nakababatang kapatid ni Ping mula sa paaralan, labis itong natuwa nang makita si Wong at nag-fangirl sa kanya dahilan upang matawa si Ping. Pagbalik sa kanyang silid ay sinuri ni Ping ang mga gamot na naabsorb ng system at ang halaga ng lahat ng pills ay umabot sa mahigit 2 milyon. Dahil dito ay nag-update ang system upang ipakita ang kanyang mga stats batay sa kasalukuyang mundo. Sa kasalukuyan ang kanyang blood energy ay nasa 110 calories, ginamit niya ang ilan sa kanyang wealth points upang palakasin ang kanyang sarili bago ang pagsusulit. Bilang paghahanda pa ay binigyan din siya ng kanyang guro ng mga aklat sa martial arts na maaaring makatulong sa kanya sa pag-unlad bilang isang mandirigma. Isang araw ay inimbitahan si Ping ng kanyang mayamang kaibigan sa bahay nito upang sukatin ang kanyang blood energy value dahil hindi siya makapaniwala na magkapantay lang sila. Matapos ang klase ay pumunta sila sa bahay ng kanyang kaibigan at nagulat ito nang makita na ang blood energy value ni Ping ay higit sa 100, hinulit nila ang pagsukat ngunit nanatili ang parehong resulta at nagpatuloy si Ping sa kanyang pagsasanay at pag-aaral bilang paghahanda sa pagsusulit. Dumating na ang araw ng martial arts exam at kasama ang kanyang mga kaibigan, umabot sila sa huling bahagi ng pagsusulit at sila ay pinapapunta sa isang malaking bulwagan na puno ng mga blood energy measuring machines. Ipinaliwanag ng examiner na ang passing mark ay 112 calories, pumasok ang lahat ng kandidato sa kanilang pods at sinimulang ilabas ang kanilang enerhiya, lahat ay nagpakitang gilas upang makuha ang kanilang pinakamataas na score. Samantala nagpatuloy si Ping sa pagpapalabas ng enerhiya kaya't napansin siya ng lahat, laking gulat ng examiner nang makita na umabot sa 149 calories ang blood energy value ni Ping na halos kapantay ni Wong. Matapos makuha ang kanyang resulta at tinawagan niya si Wong at nagkasundo silang magkita sa City Sports Arena, masayang ipinagdiwang ni Ping at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang tagumpay at lahat sila ay nakapasa.
si Ping ang may pinakamataas na marka at ang kanyang mga magulang ay naiyak sa tuwa nang makita ang kanyang resulta. Pagkatapos ay nagpunta si Ping upang makipagkita kay Wong na agad siyang binati sa kanyang tagumpay. Ipinakilala ni Wong si Nini ang anak ng kanyang master na inaalagaan niya. Nagbalik sa alaala ni Wong ang gabi kung kailan umalis ang kanyang master upang pumasok sa isang mapanganib na underground lair para sagipin ang presidente ng kanilang institusyon matapos mabigo ang isang misyon. Bago ito umalis ay inutusan niya si Wong na alagaan ang Martial Arts Society habang wala siya. Nagising si Wong mula sa kanyang alaala nang tawagin siya ni Ping. Napansin niya na si Ping ay sumailalim na sa second bone tempering at sinabi ni Ping na swerte lang siya at ibinigay ang credit sa martial arts materials na ipinadala ni Wong. Upang subukan ang kanyang katatagan ay biglang inatake ni Wong si Ping at laking gulat niya nang makita niyang kaya na niyang tiisin ang atake ni Wong, kahit na maaari pa rin siyang masaktan ng blood energy attacks na malaking bagay pa rin ang kanyang pagunlad. Ipinaliwanag ni Wong na ang mga estudyanteng sumailalim sa second bone tempering ay hinahangad ng maraming martial arts universities, sa dami ng mga paaralan ay may ilan siyang inirerekomenda kay Ping. Ang Jingdu Martial University ang pinakamataas na ranggong universidad, na may pinakamahusay na mga resources at ang Modo University naman ang pangalawa, ngunit nag-aalok ito ng libreng first rank pills at mas murang mas mataas na ranggo ng pills. Ang First One Military Academy ay mas kakaunti ang diskwento sa resources, ngunit may maraming mapanganib na misyon na may pambihirang gantimpala at ang Nanyang University naman ay ang universidad ni Wong, na nangangailangan ng mga bagong talento kaya't gusto niyang sumali si Ping. Matapos pag-isipan ang lahat ay pinili ni Ping ang Modo University, binalaan siya ni Wong na maging handa sa matinding kompetisyon dahil maraming bagong estudyante ang nasa second bone tempering na rin. Nagpatuloy si Ping sa pagsasanay bilang paghahanda. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis papuntang universidad at ang kanyang pamilya ay naroon upang magpaalam sa kanya habang siya ay papalayo. Pagdating ni Ping sa Modo University ay hindi siya makapaniwala sa ganda at lawak ng tarangkahan ng paaralan. Habang nakatitig siya rito ay biglang lumapit ang isang third year na estudyanteng nagngangalang Fen King. Isinaksak niya ang kanyang espada sa lupa at ipinaliwanag na ang disenyo ng tarangkahan ay sumisimbolo na walang sino man ang mas mataas pa sa paaralan, gaano man kagaling ang isang estudyante. Napansin ni Fang Qing na may mataas na antas ng bone tempering si Ping at nagpakilala siya bilang miyembro ng Weapon Academy ng universidad. Sinabihan niya si Ping na igalang ang kanyang mga nakatataas lalo na nang malaman niyang galing siya sa Nanang, napag-alaman din ni Ping na tinitingnan ni Fang Qing si Wong bilang isang karibal. Pagdating ni Ping sa admin building ay natuklasan na siya ay umabot na sa third bone tempering. Nagulat ang lahat dahil hindi pa siya ganap na martial artist at lalong namangha ang admin officer, dahil sa pagsusulit at siya ay nakalista pa lamang bilang nasa second bone tempering. Ibig sabihin sa loob ng isang buwan na bakasyon ay naabot niya ang third level, dahil sa kanyang walang katapusang potensyal ay inilagay siya sa boarding room 86 sa Area 1, inatasan si Yon na samahan ang mga bagong estudyante patungo sa kanilang dormitoryo. Ipinaliwanag niya na ang dormitoryo ay nahahati sa 4 na lugar at ang dami ng estudyante sa bawat kwarto ay nakadepende sa kanilang antas, dahil napabilang si Ping sa Area 1 at nagkaroon siya ng sariling apartment, habang naglalakad sa campus ay napahanga siya sa ganda ng tanawin. Ipinaliwanag ni Yon na ang disenyo ng campus ay ginawa upang mapanatili ang katahimikan ng mga martial artist, dahil napakahirap at nakakapagod ang landas ng isang mandirigma at nang matagpuan ni Ping ang kanyang kwarto ay namangha siya sa luho at lawak nito. Maya-maya ang kanyang kapitbahay mula sa kabilang silid na si Chongding ay nagpakilala at pumasok sa kanyang kwarto upang makipagkilala. Ibinunyag ni Chongding na naabot na ni Wong ang panibagong ranggo at kasalukuyang naglalakbay upang harapin ang pinakamalalakas sa kanyang antas. Sinabi rin niya na sa loob lamang ng isang araw ay tinalo ni Wong ang 8 martial arts schools. Nabunyag rin na hinamon siya ni Fen King ngunit hindi pa tiyak ang naging resulta ng laban. Nang malaman ni Chongding na naabot na ni Ping ang third bone tempering ay napapahiya siya, kahit na siya ay isang first-rank martial artist na hindi niya iniisip na mas malakas siya kaysa kay Ping. Ipinapaalala niya kay Ping na dapat silang pumunta sa Field 1 ng eksaktong 3 PM para sa mentor speech. Samantala si Fang Qing ay ayaw sanang pumunta sa pagtitipon ngunit pilit siyang dinala upang siyasatin ang mga bagong estudyante. Nang dumating sila sa Field 1 ay biglang nagsara ang tarangkahan eksaktong 3 PM at ang mga estudyanteng nasa labas ay nagreklamo.
ngunit biglang naglabas ng napakalakas na pressure ng blood energy ang guro ng Weapon Academy na si Jing na dahilan upang tumahimik ang lahat. Ipinaliwanag niya na lahat ng hindi umabot sa oras ay mawawalan ng 20 credits. Sa labas ng universidad ang isang credit sa Modo University ay nagkakahalaga ng 30,000 kaya't halos umiyak ang mga nahuli at bilang mga bagong estudyante, 50 credits lamang ang ibinibigay sa kanila kaya ang pagkawala ng 20 ay isang malaking dagok. Pinapaalala ni Jing na dapat sundin ng mga estudyante ang bawat patakaran sa universidad dahil hindi nila tinatanggap ang katamaran at kayabangan. Ipinaliwanag din niya ang mga mahahalagang prinsipyo na dapat nilang matutunan habang nag-aaral sa paaralan. Habang siya ay nagsasalita na isa-isa nang dumating ang iba pang mga mentor at habang papalapit sila sa entablado ay naglabas sila ng kanilang blood energy, dahilan upang bumagsak ang karamihan sa mga estudyante subalit ang mga talentado na estudyante ay nanatiling nakatayo at ipinakilala ang kanilang sarili. Naglabas din si Ping ng kanyang enerhiya at namangha ang mga guro nang makita nilang umabot siya sa ganoong antas ng hindi pa nagiging isang ganap na martial artist. Nagbigay ng daan ang mga guro nang lumabas ang punong guro na si Ren at sa kanyang pagdating, isang mainit at malakas na enerhiya ang bumalat sa buong lugar na naramdaman ng lahat. Siya ay isang 8th rank martial artist at isang golden body master at malugod niyang tinanggap ang mga bagong estudyante at nagbigay ng isang maikling kasaysayan ng universidad. Pati na rin ang kanilang pangarap na hubugin ang susunod na henerasyon ng mga mandirigma na magpoprotekta sa kanilang mundo. Matapos ang kanyang talumpati ay inanunsyo ni Jing na lahat ng mga bagong estudyante ay makakatanggap ng isang top-grade blood energy pill. Ipinaalam din niya na ang kanilang training competition ay magsisimula sa loob ng 20 minuto sa gusali ng pagsasanay. Biglang napagtanto ni Ping na ang lahat ng kanyang mga kaklase ay magiging kanyang mga kalaban. Pinangunahan ni Tutor Fan ang grupo patungo sa pasilidad at ipinaliwanag na ito ay may kabuuang 9 na palapag, gayunpaman ay hanggang ika-4 na palapag lamang ang maaaring maabot ng mga bagong estudyante sa kanilang pagsubok. Ang bawat palapag ay kumakatawan sa isang aspeto na bumubuo ng isang ganap na mandirigma. Ang unang palapag ay ang College of Humanities na nakatuon sa pananaliksik sa kasaysayan ng mga mandirigma. Ang ikalawang palapag ay ang College of Manufacturing na nagdadalubhasa sa paggawa ng elixirs at energy stones. Ang ikatlong palapag ay ang Tactical Academy, kung saan pinag-aaralan ang iba't ibang estratehiya at estilo ng pakikipaglaban. Ang ika-4 na palapag ay ang Weapons Academy na nakatuon sa paggamit ng mga armas at aktwal na labanan. Ang palapag kung saan mananatili ang mga estudyante sa pagtatapos ng kompetisyon ay ang paaralan kung saan sila magpapabilang. Ang bawat palapag ay maaaring maglaman ng hanggang 400 katao. Ang sinumang papasok sa isang palapag na umabot na sa limitasyon ay mawawalan ng 30 credits kaya't kailangang lumaban ang mga estudyante upang makuha ang kanilang nais na posisyon, habang pinipigilan din ang iba na lalagpas sa bilang. Bibigyan ang lahat ng kahoy na sandata upang ipaglaban ang kanilang posisyon at wala ng ibang patakaran maliban dito. Nang matapos ang paliwanag ay agad na bumukas ang mga pintuan at ang ilan ay nanatili sa unang palapag, samantalang ang mga mas ambisyoso ay mabilis na kumuha ng kanilang kahoy na armas upang umakyat sa mas mataas na palapag. Nagsimula ang matinding pagtakbo at labanan patungo sa ika-4 na palapag at habang umaakyat si Ping at Changding, naghiwalay sila sa pag-asang magkikita sa itaas. Napansin ni Ping na marami sa mga estudyante ang hindi sanay sa tamang teknikal na pakikipaglaban, kaya't nadismaya siya sa kanilang kakayahan. Samantala si Yang Yunshi at Xiao ay bumuo ng isang alliance ng mga babae upang mapataas ang kanilang tsansa na makarating sa kanilang nais na palapag. Si Changding ay patuloy na lumalaban upang makatawid, ngunit hinaharangan siya ni Sting at Lei na nagtutulungan upang pigilan ang iba. Habang nangyayari ito si Fen King ay nagpunta sa tutor upang hingin sa punong guro ang pahintulot na ipasok ang kanyang kakilala sa dungeon ng universidad, samantala naunahan upang pigilan ang iba. Sting at Lei at kasunod ang grupo ng mga babae ay unti-unting napupuno ang palapag. Pagdating ni Changding ay agad niyang hinamon si Sting at napabagsak ito at nanalo siya sa kanilang laban at ilang sandali lang ay nakarating din si Ping sa ika-4 na palapag, subalit muli siyang nadismaya nang makita ang mahihinang kakayahan ng karamihan sa kanyang mga kaklase. Ikinumpara niya sila kay Wong at sinabing masyado silang mahina. Nasaktan ang iba sa kanyang sinabi kaya tinutusan ni Jing ang lahat na pagsamahang talunin si Ping upang patunayan nilang karapat-dapat sila sa universidad.
binigyan sila ng 30 minuto upang talunin si Ping at may gantimpalang 50 credits para sa sino mang makakagawa nito, kung matalo si Ping ay siya naman ang mawawalan ng credits. Ngunit kung manalo si Ping at makakakuha siya ng isang credit sa bawat non-martial artist na matatalo niya, 5 credits para sa bawat martial artist na kanyang matatalo at sa kabila ng matinding laban na naghihintay ay pumili si Chang Ding na sumanib kay Ping, kahit na dalawa lang sila laban sa 300 estudyante. Mabilis nilang sinimulan ang laban at nagsimulang pabagsakin ang alon ng mga estudyante na umatake sa kanila, ginamit pa ni Ping ang mukha ni Lei bilang shield laban sa atake ni Yang. Samantala si Xiao ay nagsimulang ayusin at pamunuan ang iba pang mga estudyante upang makagawa ng mas maayos na atake laban kay Ping at Chang Ding, dahil sa dami ng kalaban ay natalo at nawalan ng malay si Chang Ding at naiwan si Ping na mag-isang lumalaban sa natitirang mga estudyante. Sa kabila ng matinding laban ay patuloy pa ring lumalaban si Ping at dahil dito ay tinanong ng mga tutor ang iba pang detalye tungkol sa kanya, napagpasyahan nilang natutunan niya ang kanyang second level leg techniques mula kay Wong. Ipinaalam sa mga estudyante na 10 minuto na lang ang natitira at kung hindi nila matatalo si Ping sa loob ng oras na iyon, mababawasan ng kalahati ang kanilang credits at dahil dito ay mas lalong tumitindi ang kanilang pag-atake. Napansin nilang unti-unting nauubos ang blood energy ni Ping, ngunit hindi siya maaaring mag-recover ng enerhiya sa harap ng lahat dahil maaari nitong ibunyag ang kanyang system. Kaya't nagdesisyon siyang uminom ng isang pil upang magmukhang iyon ang dahilan ng kanyang biglaang pagbalik ng lakas. Sa gulat ng lahat ay tumalon si Ping at iniwasan ang kanilang mga pag-atake. Nagtaka ang tutor kung kaya ba talagang maabsorb agad ng katawan ng tao ang bisa ng isang pil. Dali-daling sinubukan ng mga estudyante na hulihin si Ping habang unti-unting nauubos ang oras, kaso wala silang nagawa at idineklara si Ping bilang panalo. Sinabi ni Jing sa mga natalo na huwag nilang kalimutan ang malaking pagkatalo na kanilang natanggap. Umalis na ang ibang mga tutor matapos ipaalam sa mga estudyante na pipili sila ng kanilang mentor sa susunod na araw, samantala ay pinayagan ni Ren si Fang Qing at ang kanyang kakilala na makapasok sa dungeon ng universidad. Sa ibang dako si Wong ay nasa rurok na ng 3rd rank at matapos niyang talunin ang kanyang susunod na kalaban, dumating ang araw ng pagpili ng mentor at ipinaalala sa mga estudyante na dapat nilang isaalang-alang ang mga kondisyon ng bawat tutor bago sila mag-commit. Marami ang nagmamadaling pumunta kay Fan ngunit nakuha ang atensyon ni Ping ni Fenro na interesado lamang sa 20 estudyanteng nakayanan ang matinding blood energy pressure ng mga tutor. Sinabihan niya si Ping na pumirma sa kanya dahil siya lang ang makakasiguro sa kanyang kaligtasan. Ipinaliwanag niya na dahil si Wong ay natalo na ang maraming senior sa paaralan, maraming estudyante ang naiinis sa kanya at dahil nauugnay si Ping kay Wong ay malaki ang posibilidad na gawin din siyang target ng mga ito. Hindi rin siya masyadong popular matapos niyang pahiyain ang kanyang mga kaklase sa kanilang pagsubok. Ibinunyag din ni Fenro na may shares siya sa isang kumpanya ng pill manufacturing, kaya't makakakuha si Ping ng anumang pill na gusto niya. Dahil dito ay maraming estudyante ang nagnais ding sumali sa kanya at alam ni Fenro na hindi nagmula si Ping sa isang mayamang pamilya na maaaring tustusan ang kanyang pag-unlad, ang iba pang mga nangungunang estudyante ay mula sa mayayamang pamilya, kaya may suporta sila kahit sino pa ang piliin nilang mentor. Sa huli ay napaniwala ni Fenro si Ping na pumirma sa kanya, ngunit binalaan siya ni Fan na mahigit kalahati ng mga estudyanteng tinuturuan ni Fang ay nagtamo ng malalalang pinsala bago makapagtapos. Naisip ni Ping na nakakatakot ito kaso hindi natinag si Zhao na pumirma rin sa kanya, maya-maya ay nagkaroon si Ping ng isang pribadong sesyon kasama ang kanyang bagong mentor. Ipinaliwanag ni Fenro na upang makamit ni Ping ang first rank ay kailangan niyang buksan ang natitirang energy channels sa kanyang katawan. Inutusan niya itong inumin muna ang organ protective at bone refining pills na nagbukas ng energy channels sa kanyang braso, pagkatapos ay uminom siya ng blood energy pill at pinalabas ang kanyang enerhiya, dahilan upang buksan ang iba pang pathways sa kanyang katawan. Sa sobrang tuwa ay nagpasalamat si Ping kay Fenro sa pagtulong sa kanya upang maabot ang first rank, ngunit sinabi ng kanyang mentor na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang leg techniques, dahil kulang ito sa malalakas na biglaang pag-atake. Sinabihan siyang dalhin si Xiao sa kanilang unang klase kaso nabigla si Ping nang bigla siyang sinampal matapos niyang humingi ng mataas na kalidad na first rank pills. Pagkaalis ni Ping ay nakatanggap ng tawag si Fenro mula sa kanyang estranged husband na si Quishan,
dahilan upang maapektuhan ang kanyang emosyon upang pakalmayan ang kanyang sarili at tiningnan niya ang larawan ng kanyang yumaong anak na babae. Kinabukasan ay nag-ensayo sina Ping at Zhao sa kanilang mga sipa pero lumapit si Fenro at ipinakita ang isang bagong teknik. Sinipa niya ang isang kahoy na poste at nabutas ito at ipinakilala niya ito bilang foot jab. Ang teknik na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtutok ng blood energy sa isang punto na may kombinasyon ng bone tempering, kaya't singlakas ito ng bala ng baril at sinubukan ito ni Ping subalit halos mabali ang kanyang paa. Sinabihan siya ni Fenro na pumunta sa logistics department upang kumuha ng pointed alloy boots at pagkatapos ng sesyon, kailangan niyang gumamit ng saklay dahil ipinagpatuloy ng kanyang master ang pagsasanay niya kahit may iniindang pinsala. Nang makarating siya sa logistics department at nagulat siya na ang pinakamahinang klase ng boots ay nagkakahalaga ng 40 credits, nakatumbas ng 1,000,000 sa labas ng universidad at sinubukan ng matandang tagapamahala na mas gawing sulit ang alok, kaya't isinama nito ang isang D-alloy knuckle duster sa halagang 50 credits. Bagamat nag-alangan ay pumayag si Ping sa alok dahil may dagdag siyang credits mula sa mga estudyanteng tinalo niya sa pagsubok. Maya-maya ay dinala ni Fenro ang kanyang mga estudyante sa training hall, ngunit doon ay hinamon si Ping ng mga senior dahil natalo ni Wong ang kanilang kapatid. Gusto nilang ipaglaban ni Ping si Wong dahil may koneksyon sila at bagamat masakit pa ang kanyang paa ay tinanggap ni Ping ang laban. Ang labanan ay mamonitor ng martial arts club kaya't nagsimula na ang unang kalaban. Sa kanilang unang palitan ng atake ay napa-atras si Ping gamit ang kanyang bagong knuckle dusters at matapos ang unang sagupaan, binago niya ang kanyang estratehiya at sinimulang umiwas bagamat nahihirapan pa rin si Ping sa laban, nabaligtad niya ang sitwasyon nang ipakita niya ang kanyang kakayahang gamitin ang holding ground technique, isang pamamaraan na nagbibigay daan sa kanya upang tumayo sa manipis na hangin. Mabilis siyang sumugod pababa at nagbitaw ng isang makapangyarihang foot jab dahilan upang ma-knockout ang kanyang kalaban. Nagulat ang referee ng laban na isang baguhan pa lang ang may ganitong antas ng kasanayan, kaya agad niyang kinilala si Ping bilang panalo. Maya-maya ay dumating si Wong kasama si Fen King na hinamon niya ang mga senior na may problema sa kanya sa isang laban at sa loob lamang ng ilang sandali, madaling tinalo ni Wong ang lahat ng kanyang kalaban. Matapos ang laban ay nagpunta sila ni Fen King at Ping upang kumain ng kebab, dito na isiniwalat na si Wong pala ang kakilala ni Fen King na nais niyang ipasok sa dungeon at ibinigay ni Fen King ang approval document kay Wong. Nagpalit ng usapan at napunta sa National Freshman Exchange Competition na magaganap sa mga susunod na buwan, ipinaliwanag ni Wong na ito ay isang labanan sa pagitan ng mga paaralan upang makuha ang mas maraming resources. Pinayuhan niya si Ping na maghanda dahil sa unang pagkakataon ito ay magsasahimpapawid ng live sa buong bansa, ito ay isang napakalaking oportunidad upang makilala siya sa buong bansa. Ipinatawag ang nangungunang mga first-year students sa isang pagpupulong kung saan ipinaliwanag ang mga detalye ng kompetisyon, ang Modo University ang host ng kompetisyon at ang paaralan na mananalo ay makakatanggap ng 20% na dagdag sa kanilang taunang alokasyon ng resources, habang ang mga matatalo ay magkakaroon ng mas kaunting supply. Lalo itong naging mahalaga dahil maraming maliit na paaralan ang naniniwala na ang Modo at Jingdo ay bumagsak na at nasasayang lamang ang kanilang resources. Nagdulot ng ingay ang paniniwalang ito matapos talunin ni Wong ang ilang third-ranked students mula sa parehong paaralan. Hinikayat ni Fan ang mga piling estudyante na patunayan ang kanilang halaga dahil kung hindi ay magmumukha lamang silang pabigat sa kompetisyon. 10 estudyante ang napili upang lumaban at sila ay inatasan na maabot ang pinakamataas na antas ng first rank bago magsimula ang torneo. Si Ping ang hinirang na kapitan ng koponan dahil siya ang may pinakamaraming credit sa kanyang klase, gayunpaman ay ipinaalam ni Fenro na hindi pa siya lubos na sumasang-ayon sa paglahok ng kanyang mga estudyante, sinabi niyang i-atras niya sila kung may hindi inaasahang panganib. Upang maghanda ay nagsimula silang kumuha ng mga totoong misyon sa pamamagitan ng pagharap sa mga rogue warriors. Sa kanilang unang pagsubok sila ay nabugbog ngunit pagkatapos pag-aralan ang kanilang mga pagkakamali, nagwagi sila sa kanilang pangalawang pagtatangka. Kasunod nito ay ibinigay na sa kanila ang kanilang mga tunay na sandata upang gamitin sa pagsasanay. Si Ping ay nakatanggap ng isang glaive, ngunit hindi sinasadyang sirain ang ilang bahagi ng campus nang subukan niya ito. Dahil dito ay pinagalitan siya ni Fenro sa kanyang kapabayaan at matapos nito, binigyan siya ng isang manual ng Bloodburst mission sa pamamagitan ng pagharap sa mga rogue warriors.
sa kanilang unang pagsubok sila ay nabugbog ngunit pagkatapos pag-aralan ang kanilang mga pagkakamali, nagwagi sila sa kanilang pangalawang pagtatangka. Kasunod nito ay ibinigay na sa kanila ang kanilang mga tunay na sandata upang gamitin sa pagsasanay. Si Ping ay nakatanggap ng isang glaive, ngunit hindi sinasadyang sirain ang ilang bahagi ng campus nang subukan niya ito. Dahil dito ay pinagalitan siya ni Fenro sa kanilang tunay na sandata upang gamitin sa pagsasanay. Si Ping ay nakatanggap ng isang glaive, ngunit hindi sinasadyang sirain ang ilang bahagi ng campus nang subukan niya ito. Dahil dito ay pinagalitan siya ni Fenro sa kanyang kapabayaan at matapos nito, binigyan siya ng isang manual ng Bloodburst Blade Techniques na nilikha mismo ni Gobernador Jiang. Nagpatuloy ang lahat sa pagsasanay upang paghandaan ang kompetisyon. Dumating na ang araw ng paligsahan at punong-puno ng mga tao ang arena. Ang host ng torneo ay bumaba sa entablado upang ipakilala ang mga lider ng bawat paaralan. Samantala ay tinanong ni Ren kung nasaan si Quishon at sinabihan siyang nasa loob ito ng dungeon. Dumating din ang mga kaibigan ni Ping mula sa high school at kasama ang kanyang kapatid na babae na si Nene upang suportahan siya. Pumunta sila sa backstage na kung saan ang koponan ay binibigyan ng huling pananalita ni Fan bilang paghahanda sa laban. Samantala isang live streamer ng martial arts na nagngangalang Dolly ang sumunod sa kanila upang makakuha ng exclusive content. Laking gulat niya nang malamang si Ping ang kapitan ng koponan. Ipinapaalala ng kanyang kapatid na babae na siya pa rin ang presidente ng Ping Club kaya't ginawa niya si Ping bilang vice-presidente. Nagtaka si Ping sa kung ano ang club na ito ngunit sinabi ni Dolly na sumali na siya bilang opisyal na journalist ng grupo at ang kanyang trabaho ay pagandahin ang imahe ni Ping. Naghanda na ang koponan upang lumabas at inilahad ng host ang unang paaralan at ito ang Jingdu Martial Arts School. Ipinadala nila ang kanilang pinakamahusay na freshman at ang kanilang kapitan ay si Hu, ang pambansang kampyon sa martial arts. May mga chismis na siya ay nakamit na ang second rank kaya't isa siyang malakas na kalaban. Kasunod nito ay inilahad naman ang 8 School Alliance at ang Martial University Alliance. Dahil ang ilang paaralan ay hindi nakakatugon sa mga pangangailangan ng kompetisyon, nagtipon sila ng mga piling mandirigma upang makabuo ng isang koalisyon. Ang huling koponan na ipinakilala ay ang Modo University ang host ng kompetisyon at sila rin ang matagal ng karibal ng Jingdo. Lumabas ang bawat kapitan sa entablado upang kunin ang kanilang draw balls. Ang mga bola ay itinapon sa hangin at mabilis na kinuha ng bawat kapitan ang kanilang napiling bola. Itinaas nila ito upang ipakita ang magiging match-up ng bawat koponan at sa huli, tumayo si Ren sa entablado at nagbigay ng isang talumpati bago opisyal na sinimulan ang kompetisyon. Ang unang laban ay sa pagitan ng Jingdu Martial Arts School at ng Martial University Alliance. Pumila ang kanilang mga kapitan upang magharap at pareho silang may lakas na katumbas ng second rank. Matapos ang maikling pagpapakilala ay agad na sumugod si Mingo kaso madaling iniwasan at hinarangan ni Hu ang kanyang mga pag-atake. Ipinakita pa ni Hu ang isang mas advanced na airwalk na isang teknik na karaniwang nagagawa lamang ng second o third ranked martial artists. Nagpatuloy ang kanilang matinding sagupaan kaso nakapagpatama si Hu ng isang kritikal na saksak gamit ang kanyang sibat. Sinubukan pigilan ni Mingo ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagkapit sa sibat at paghatak dito, sa kabila ng sakit na dulot ng sugat. Habang nasa malapit na distansya ay sinubukan niyang patamaan ng isang malakas na suntok, ngunit iniwasan ito ni Hu at inilabas ang nakatagong talam sa kanyang sibat at bago pa man tumama ang kanyang counter-attack, ipinahinto ni Hu ang kanyang sibat ilang pulgada mula sa leeg ni Mingo na dahilan upang siya ay sumuko. Dahil sa ipinakita ni Hu nag-aalala si Jing na baka may uuwi ng Jingdo ang dagdag na resources dahil masyado itong may malawak na karanasan sa labanan, gayunpaman ay may tiwala pa rin si Ren sa kanyang mga estudyante. Samantala si Dolly ang live streamer ay naghahanap ng oportunidad na kumita ng malaki sa pamamagitan ng gawa lamang ng second o third ranked martial artists. Nagpatuloy ang kanilang matinding sagupaan kaso nakapagpatama si Hu ng isang kritikal na saksak gamit ang kanyang sibat. Sinubukan pigilan ni Mingo ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagkapit sa sibat at paghatak dito, sa kabila ng sakit na dulot ng sugat. Habang nasa malapit na distansya ay sinubukan niyang patamaan ng isang malakas na suntok, ngunit iniwasan ito ni Hu at inilabas ang nakatagong talam sa kanyang sibat at bago pa man tumama ang kanyang counter-attack, ipinahinto ni Hu ang kanyang sibat ilang pulgada mula sa leeg ni Mingo na dahilan upang siya ay sumuko.
Gayunpang pagbebenta ng mga pantala sa arena ay nanalo si Wang Zi ng 8 School Alliance at si Ping ang unang lalabiyang lumakad patungo sa arena. Eksaktong dumating ang kanyang ama sa bahay at sakto upang mapanood ang laban ng kanyang anak. Nang humarap si Ping sa kanyang kalaban at agad niyang napansin na nakikita nito ang lahat ng kanyang kahinaan, habang tumatawa ay sumugod ang kalaban upang umatake kaso hinaranggan ito ni Ping. Bigla niyang hinati ang kanyang glaive upang ipakita ang isang nakatagong pangalawang sandata, sabay itinulak pa atras ang kanyang kalaban at nagpalitan sila ng ilang suntok at saksak, hanggang sa muling ikabit ni Ping ang kanyang glaive at inilabas ang kanyang ultimate attack na Bloodburst Frenzy Blade Attack. Sa isang iglap ay nawasak ang sandata ng kanyang kalaban at bumagsak ito sa lupa, dahil sa ipinakitang lakas ni Ping at napansin siya ni Ren at ng iba pang mga kapitan. Natapos ang laban nang sumuko ang kalaban na nakahandusay sa lupa. Nagulat ang mga kaibigan ni Ping sa kanyang lakas at hindi makapaniwalang umabot siya sa antas na ito. Habang naghahanda si Chang Ding upang lumaban ay binanggit ni Ping na siya ang susunod na haharap sa kalaban. Si Wei Yan ang kapitan ng 8 School Alliance ay pinakalma ang kanyang teammate matapos matalo ang kas. Inaasahan na iinom si Ping ng 2 top-grade blood energy pills, dahilan upang ganap na maibalik ang kanyang lakas. Nagulat ang lahat nang makita siyang muling lumakas sa isang iglap dahil sa kanilang reaksyon, ikinatuwa ni Ping na hindi nila napapansin na ginagamit niya ang kanyang system upang makabawi. Sa sobrang inis ay nagdesisyon si Chang Ding na magpahinga at pumunta sa banyo dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataong lumaban, samantala ay pinayuhan ni Wei Yan ang kanyang kakampi na atakihin ang mga binti ni Ping, dahil sa tingin niya na mas hindi ito kasinghasa ng kanyang pangitaas na katawan. Nagsimula ang laban at walang tigil na inatake ng pangalawang kalaban ang mga binti ni Ping, hanggang sa tuluyang mapatambo siya sa lupa at mabilis na nakabawi si Ping, agad niyang pinakawalan ang isang foot jab na nagtapos sa laban. Ngunit hindi na hinintay ni Wei Yan na makarecover si Ping at agad siyang sumugod na isang hudyat ng pagsisimula ng kanilang laban. Muli niyang iniwasan ang mga atake at nagulat ang lahat nang ipakita niya ang kanyang void stance. Maging ang kanyang mga kakampi ay hindi alam na kaya niyang gamitin ang teknik na ito, namangha ang mga punong guro ng iba't ibang paaralan sa antas ng laban ng ipinapakita ng mga kasalukuyang first-year students. Dahil sa kaya niyang lumutang sa ere ay nagkaroon siya ng pagkakataong inumin ang kanyang pills upang magmukhang iyon ang dahilan ng kanyang mabilis na pagbangon. Hindi niya rin pinansin ang babala ni Wei Yan tungkol sa mga panganib ng labis na pag-inom ng pills. Nang bumalik na sa normal ang kanyang blood energy ay bumaba siya sa lupa at muling hinarap si Wei Yan at nagkaroon sila ng matinding sagupaan, kaya't kinailangan pang harangin ni Ren ang ilang ligaw na atake upang hindi madamay ang iba. Sa sobrang tindi ng enerhiyang inilabas ni Wei Yan ay nasira ang kanyang pangitaas na damit. Ginamit niya ang kanyang blood energy upang harangan ang foot jab ni Ping na kahit hindi niya ito direktang ginamit sa katawan, nagpalitan sila ng matitinding suntok at sipa hanggang sa pareho silang maubusan ng blood energy. Sa huli ay nauwi ito sa isang pisikal na laban kaso nanalo si Ping dahil mayroon pa siyang isang kaw ng lakas na natitira matapos ang huling sagupaan. Matapos ang laban ay uminom si Ping ng isa pang pill, handa na para sa susunod niyang laban. Nag-isip ang commentator kung susubukan ni Ping na talunin ang 5 kalaban sa iisang laban na maaaring maging isang record sa kompetisyon, samantala si Wong at Fen King ay pumasok sa dungeon upang kumuha ng blood energy stones. Habang ini-inspeksyon ang lugar ay pinag-usapan nila kung paano nila hahatiin ang loot. Gusto ni Wong ng mas malaking bahagi dahil malamang ay makakatagpo sila ng mga cave warriors na may mataas na ranggo, at kakailanganin niya ng mas maraming resources upang talunin sila. Dahil mas malakas siya kay Fen King at napagkasundoan nilang hatiin ang loot ng naaayon, bago sinimulan ang kanilang pagsalakay at sumapit ang ikalawang araw ng labanan at ibinigay ang isang recap sa mga nangyari sa nakaraang araw. Matapos ang unang mga laban ay nagharap ang 8 School Alliance at Marshall University Alliance sa knockout stage kung saan nanalo ang Marshall University Alliance, nagbigay ng talumpati ang matandang master ng 8 School Alliance, na nagbigay inspirasyon sa kanyang natalo na mga estudyante pati na rin sa lahat ng nakikinig. Ibinunyag rin ang MVP ng nakaraang araw at si Ping ay napabilang sa listahan. Muling umakyat ang commentator sa entablado upang ipaliwanag kung paano tatakbo ang kompetisyon mula rito. Maghaharap ang Modo University at Jingdu Martial Arts School at ang mananalo ay diretso sa finals,
habang ang matatalo ay lalaban muna sa Martial Arts Alliance at ang mananalo sa labanang ito ay susulong sa finals. Nagulat si Ping nang marinig na hindi siya lalahok sa laban kontra Jingdo. Ipinaliwanag ni Fan na masyado na niyang naipakita ang kanyang mga kakayahan sa unang laban, kaya't ito ay magiging malaking disadvantage sa kanya. Sinubukan ng ibang estudyante na ipaglaban ang ideya na ang isang martial artist ay hindi dapat umiiwas sa laban, ngunit binalaan sila ng kanilang tutor at ipinaliwanag niya na ang maling pag-iisip na ito ay delikado sa loob ng dungeon, kung saan maraming mandirigma ang namatay dahil sa pagiging tanga at masyadong matapang. Naguluhan ang mga estudyante dahil ngayon lang nila narinig ang tungkol sa mga dungeon, ngunit ipinaliwanag ni Fan kung bakit hindi nila kailangang ubusin ang kanilang pinakamalalakas na teknik bago pa ang finals. Ipinaalala niya na hindi pa ipinapakita ng Jingdo ang tunay nilang lakas kaya't parang dikit lang ang laban nila laban sa Martial Arts Alliance. Matapos marinig ito ay isinantabi ni Ping ang kanyang pride at sumang-ayon sa plano ng kanyang tutor. Kahit matalo sila sa laban kontra Jingdo, alam nilang kaya nilang talunin ang nanghihinang Martial Arts Alliance sa ikatlong laban at makapasok pa rin sa finals, kung saan maaari silang lumaban sa Jingdo sa mas maayos na kondisyon. Tinawag na ang mga koponan at lumabas na ang mga matchup. Nagtaka ang mga manunood kung bakit hindi kasali si Ping kaya't medyo nag-aalala ang ilan sa kanila. Si Xiao ang unang sumabak sa laban-laban sa kanyang kalaban na isang powerhouse. Sa kanilang laban ay tumanggap siya ng matinding suntok at sipa hanggang sa mabali ang kanyang kamay. Sa kabila ng matinding pinsalang natamo ay hindi sumuko si Xiao at nakahanap ng pagkakataon upang tumama ng isang kritikal na sipa sa maselang bahagi ng katawan ng kanyang kalaban. Agad itong napabagsak kaya't inanunsyo si Xiao bilang panalo kaso dahil sa matinding pinsalang tinanggap niya, kinailangan siyang may sakay sa stretcher at ilabas sa arena at ibinunyag na mawawala siya sa laban sa loob ng 3 buwan. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Changding at Hono at nagharap ang dalawa gamit ang kanilang sibat. Agad na naging malinaw na mas malakas ang kapitan ng Jingdo nang pinalipad niya si Changding gamit lamang ang kaunting blood energy. Bilang sagot ay inihagis ni Changding ang kanyang sibat kaso madaling hinarang ni Hu. Hininto ng referee ang sibat bago ito tumama sa manunood kaya't nagkaroon ng kaunting kaguluhan at sa gitna ng gulo, ginamit ni Changding ang pagkakataon upang lumapit at ibigay ang isang malakas na suntok na nagpayanag kay Hu. Dahil sa matinding galit gumanti si Hu ng isang matinding tuhod, kaso sumuko si Fan bago pa ito makapagbigay ng kritikal na pinsala sa kanyang estudyante. Si Changding ay agad na dinala ng mga medics kaso nanatili siyang masaya sa kabila ng kanyang pagkatalo. Samantala ay hindi umalis si Hu at hinarap ang susunod na kalaban na si Yang. Alam niyang eksperto sa boxing si Yang kaya't iniwan niya ang kanyang sibat at inilagay ang kanyang blood energy sa kanyang mga kamao. Madaling hinaharangan ni Hu ang suntok ni Yang pati na rin ang kanyang palihim na pagsipa sa kanyang maselang bahagi. Bilang sagot ay ginugulat ni Yang ang kapitan ng Jingdo gamit ang isang matinding headbutt, dahilan upang ito ay mawalan ng balanse. Napansin niyang hindi pa natatapos ni Hu ang skull tempering dahil hindi pa ito umaabot sa 3rd rank, gamit ang impormasyong ito na muling sumugod si Yang, ngunit hinihinto ni Hu ang kanyang sipa at gumanti gamit ang nakatagong talam sa kanyang sibat. Sa kabila ng sugat ay hindi siya sumuko at tumalpak pa ng isang malakas na headbutt bago tuluyang bumagsak. Natalo siya sa laban kaso pinahanga niya ang lahat dahil sa kanyang tapang at determinasyon. Samantala sa loob ng dungeon ay nagmamadaling tumakas sina Wong at Fang Qing, dala ang isang napakalaking blood energy stone subalit dahil sila ay hinahabol ng 5th rank warriors, kinailangan nilang iwanan ang batong kanilang ninakaw. Sa huli ay mas pinili ni Wong ang kanyang pangmatagalang layunin na sagipin ang kanyang master, kaya't nagawang makatakas ng dalawa ng ligtas at balik sa kompetisyon si Wangang ang pumalit kay Hono, at sumabak sa laban kontra Ol. Kaso naging isang panig lamang ang laban dahil hindi ito nagtagal at sa sobrang inis ay biglang sumugod si Sting upang lumaban, ngunit agad din siyang pinalipad palabas ng ring matapos ang isang suntok mula kay Wang. Habang tumatawa ay kinilala ang kanyang paaralan bilang panalo at wala nang nagawa si Ping kundi panoorin ito ng may inis, dahil kinakailangan nilang talunin ang Martial Arts Alliance upang makuha ang huling pwesto sa finals. Pinangunahan ni Ping ang ilang background teammates sa isang tagumpay laban sa kanilang mga susunod na kalaban, na naging susi upang makuha nila ang huling tiket patungo sa finals at matapos ang laban ay pinagalitan ni Fan ang mga nasugatang estudyante,
dahil hindi nila sinunod ang tactical na plano at basta-basta na lang sumugod. Kaso hindi sumang-ayon si Ping dahil naniniwala siyang ang isang tunay na mandirigma ay kailangang may tapang sa laban. Sumuporta naman si Fenro sa pananaw ni Ping kaya't naiinis na umalis si Fan, dahil dito ay ibinigay niya kay Ping ang kapangyarihang pumili ng lineup para sa finals. Inakala ni Chang Ding na siya ang pipiliin ni Ping kahit nabasag ang kanyang mga tadyang, pero sa halip ay pinili ni Ping sina Jin at Yunshi dahil hindi pa sila lumalaban. Dahil dito ay magkakaroon sila ng strategic advantage dahil wala pang nakakaalam ng kanilang mga kakayahan. Nag-alala ang mentor ni Yunshi dahil sa kanyang banayad na personalidad at sa katotohanang hindi siya mahusay sa pagsisimula ng laban, ngunit tiniyak ni Yunshi sa kanya na handa siyang lumaban at determinadong ipakita ang kanyang kakayahan. Samantala karamihan sa mga manunood sa buong mundo ay tumaya laban sa Modo University, dahil sa tingin nila na mas malaki pa ang tsansa ng mga baboy na lumipad kaysa sa kanilang panalo. Makalipas ang ilang sandali ay pumila na ang parehong paaralan para sa championship match. Si Jin ang unang lumaban gamit ang kanyang napakalaking guwantes at sa kabutihang palad. Ang kanyang kalaban ay eksperto rin sa boxing kaya't naging patas ang laban. Mabilis sumugod si Jin at ipinakita ang kanyang hindi pangkaraniwang estilo ng pakikipaglaban. Sa matinding sagupaan nasira niya ang kamay ng kanyang kalaban at pinalobo ang kanyang guwantes upang tapusin ang laban, kaso sa kasamaang palad ay matibay ang katawan ng kanyang kalaban, kaya't tinanggap nito ang atake at gumanti ng isang suntok na nagpalipad kay Jin sa ere. Bagamat malubha ang tinamong pinsala ng estudyante mula sa Jingdo at nakapagtayo pa rin ito at handang harapin ang susunod na kalaban na si Yunshi. Bago pumasok sa ring ay uminom muna ng isang pil si Yunshi at sinubukan niyang himukin ang kanyang kalaban na magpagamot muna, ngunit lalo lamang itong nainis dahil inakala nitong minamaliit siya ni Yunshi. Ginamit ng estudyante mula sa Jingdo ang huling natitirang lakas niya upang bigwasan si Yunshi ng isang malakas na suntok, dahilan upang siya ay ma-knockout at nagulat ang lahat na napatumba siya ng ganoon kadali. Ilang saglit pa ay bumagsak na rin ang estudyante mula sa Jingdo dahil sa matinding pagod. Pinag-usapan ng mga punong guro na aabutin ng 3 hanggang 5 buwan ang kanyang paggaling. Siya na sana ang i-anunsyo bilang panalo dahil siya ang huling bumagsak sa laban kaso biglang nagising si Yunshi, doon nalaman ng lahat na uminom siya ng isang revitalizing pill bago magsimula ang laban, dahilan upang ganap siyang makarecover. Dahil siya ang huling nakatayo ay kinilala siyang panalo ng laban at si Wangang ang sumunod na lumaban. Hindi na siya nagulat sa ginamit na mahal na revitalizing pill ni Yunshi, dahil alam niyang mula ito sa isang mayamang pamilya at may lolo siyang isang grandmaster. Gayunpaman alam din ni Wangang na isang beses lang maaaring gamitin ni Yunshi ang naturang pill, hindi na nag-aksaya ng oras si Wangang at agad niyang sinimulan ang kanyang pag-atake. Hinarang ito ni Yunshi gamit ang kanyang espada at agad na gumanti ngunit iniwasan at hinaharangan ito ni Wangang. Habang nilalait ang kanyang estilo sa espada at pinalipad niya si Yunshi, sabay tinawag na walang silbi ang kanyang mga kakampi. Dahil dito ay labis na nainis si Yunshi kaya't itinapon niya ang kanyang espada at napagulat ang lahat nang maiwasan niya ang isang atake gamit ang Void Stance. Ipinahayag ng kanyang master na pinili ni Yunshi ang swordsmanship dahil gusto niya ng mas eleganteng estilo, ngunit ang tunay niyang lakas ay nasa malapitan na labanan. Biglang gumawa si Yunshi ng maraming kopya ng sarili niya at nagbitaw ng isang sunod-sunod na sipa. Nakaramdam siya ng inis dahil pinilit siyang lumaban sa isang estilong barbaric. Gayunpaman ay nakarecover si Wangang at hinuli ang mga binti ni Yunshi at pagkatapos ay itinapon siya sa lupa. Sinundan niya ito ng ultimate technique ng kanilang pamilya kaso biglang hinarang ni Ping ang kanyang atake. Sabay tinapos ang laban sa pamamagitan ng pagsuko at bago umalis, binalaan siya ng kapitan na huwag masyadong maging marahas sa mga kababaihan bago humarap kay Ping bilang susunod na kalaban. Gustong talunin ni Ping si Wangang upang maipaghiganti ang kanyang mentor dahil ang pamilya nito ay indirektang nagdulot ng problema sa kanya, dahil dito ay pinabagsak niya si Wangang gamit ang 3 energy slices. Bago mahulog sa sahig ay nasalo ni Ho ang kanyang kaibigan at maingat na inilapag ito sa lupa. Pagkatapos ay tumalon siya paitaas upang harapin si Ping sa pangwakas na laban at ayaw ni Ping na matatabunan ng reputasyon ni Ho ang buong Modo University, kaya nagmadali silang sumugod sa isa't isa. Sinubukan ni Ping na patamaan si Ho gamit ang isang blood energy attack, subalit walang kahirap-hirap itong dinapensahan ni Ho nang hindi man lang gumagamit ng blood energy at inaakala ng commentator na si Ping ay natatalo.
kaso itinama siya mismo ni Ping. Nagpatuloy ang matinding laban at unti-unting napansin ng mga manunood ang tunay na lakas ni Ping at ang iba sa kanila ay itinuturing na siya ay kasing husay na ni Hu. Sunod-sunod na umatake si Ping kaso iniwasan ito ni Hu at biglang pinabagsak siya at sa pagkakataong ito, gumamit na si Hu ng blood energy attacks kaya't mas malaki ang natamo na pinsala ni Ping. Habang nakahiga sa lupa ay hindi makapaniwala si Ping na malapit na siyang matalo at muntik na siyang mawalan ng malay at nang biglang mag-activate ang kanyang system, nag-isip si Ping kung paano niya matatalo ang isang kalaban na kasing lakas ni Hu. Naalala niya ang payo ng kanyang master na huwag lamang umasa sa mga natutunang teknik kundi lagyan ito ng sariling estilo at sa sandaling iyon, may natuklasan si Ping at biglang bumabalot sa kanya ang isang malakas na enerhiya. Inakala ng commentator na uminom siya ng isang revitalizing pill, ngunit alam ni Hu na hindi iyon ang dahilan at ang pagbabalik ng kanyang lakas ay bunga ng kanyang pisikal na kakayahan at doon ay muling kumuha ng sandata si Ping, sinimulang gamitin ang mga teknik ng iba't ibang mandirigma na lumaban sa kompetisyon. Dahil dito ay napigilan niya si Hu sa isang sunod-sunod na atake at sa huli ay nabali niya ang sandata ng kanyang kalaban, sabay nagbitaw ng isang suntok na may blood energy na nagpabagsak kay Hu at idineklara si Ping at ang kanyang universidad bilang panalo, habang masayang naghiyawan ang kanyang mga kaibigan at kapatid na babae. Maging sina Wong at Fang King na nanunood mula sa kanilang mga hospital bed ay nagulat sa naging resulta, pinahanga ng labanang ito ang mga punong guro ng iba't ibang paaralan, at iniisip nilang si Ping ang maaaring maging pinuno ng bagong henerasyon ng mga martial artist. Habang nagtatapos ang torneo ay na-inspired ang mga manunood sa hindi inaasahang resulta, habang nagbibigay ng emosyonal na talumpati ang commentator at matapos ang laban ay bumalik si Ping sa kanyang kwarto upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Dahil naranasan niya mismo ang antas ng labanan ng mga freshman mula sa iba't ibang paaralan, nais niyang lumakas ng hindi masyadong umaasa sa kanyang system at alam niyang magiging mahirap ang landas na ito subalit handa siyang harapin ito. Ngunit kailangan niyang patuloy na malampasan ang kanyang mga limitasyon kung nais niyang manatiling walang talo at habang nasa Modo Campus, namangha ang mga kaibigan at kapatid ni Ping sa napakagandang pasilidad ng paaralan. Habang paalis na sila ay biglang nagmadaling umalis si Dolly at matapos makatanggap ng tawag mula sa isang malaking potensyal na investor, bago ito makalayo ay ipinapaalala ni Ping na dapat niyang makuha ang bahagi niya sa kita ng channel, dahil siya mismo ang mukha ng network. Ibinunyag din na lahat ng paaralan ay magbabakasyon upang ipagdiwang ang bagong taon, uuwi si Ping kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan mula sa high school at bago sila umalis, sinalubong siya ni Chang Ding at iba pang kaklase sa tarangkahan ng universidad. Ganap na silang nakabawi sa kanilang mga pinsala dahil naglaan ng mga resources ang paaralan para sa kanilang rehabilitasyon bilang gantimpala sa pagkapanalo nila sa torneo. Nagkasundo silang lahat na umabot sa second rank bago bumalik mula sa bakasyon. Habang nasa tren pauwi ay nalaman nilang lumabas na ang listahan ng pinakamalalakas na estudyante. Nagulat ang kapatid ni Ping nang makita niyang pang-anim ang kanyang kuya sa ranggo, kaso hindi nagulat si Ping dahil mahigit 60,000 ang mga estudyante sa universidad na nasa antas ng mga elite. Ipinahayag niya na wala siyang pakialam sa rankings dahil naabot na niya ang second rank noong gabi mismo ng torneo at ayaw niya munang ipaalam ito sa iba, kaya't itinago niya ang impormasyon na humanga ang kanyang mga kaibigan, lalo na nang mapag-usapan nilang si Wang ay nakamit din ang second rank sa kanyang unang taon. Pagdating nila sa kanilang lungsod ay nagdesisyon si Ping na maglakad pauwi kasama ang kanyang kapatid at upang makita kung ano na ang mga nagbago mula noong huli siyang nandoon. Habang naglalakad ay nasaksihan nila ang mga paghahanda para sa pagdiriwang ng bagong taon. Habang kumakain ng merienda at isang tsuper ng taxi ang nakapansin sa kanya at humingi ng autograph para sa kanyang anak, sinabi rin nito kay Ping na siya na ngayon ang ipinagmamalaki ng kanilang lungsod, matapos ang kanyang kamangha-manghang pagtatanghal sa exchange competition. Maya-maya ay may ilan pang mga kabataan ang lumapit at humingi ng autograph. Sinabi nilang na-inspire sila sa kanyang tagumpay kaya't gusto nilang sumali sa martial arts exam, binigyan sila ni Ping ng mga salitang pampalakas loob at hinimok silang maging mas malakas pa kaysa sa kanya. Pagdating niya sa kanilang bahay na masayang sinalubong siya ng kanyang mga magulang at binigyan siya ng mainit na yakap, kinabukasan ay nagising si Ping ng may ngiti sa kanyang mukha, masaya na nakapagpahinga siya ng maayos sa kanyang pinakakomportableng lugar. Ibinunyag din niya na nag-upgrade ang kanyang system matapos ang matitinding laban,
pero napakamahal ng gastos ng pag-upgrade na umabot ito ng mahigit 10 milyong peso, kaya't napaiyak siya nang malamang aabot ng 100 na milyong piso ang susunod na upgrade. Lumabas siya upang magpahangin kaso biglang dumating ang opisyal na umaresto kay Ben noong natalo nila ito. Ipinabatid nito kay Ping na nais siyang bigyan ng lungsod ng bahay sa isa sa pinakamahal na komunidad bilang pasasalamat sa kanyang mga nagawa. Dahil sa kanyang pagsikat pati na rin sa mga tagumpay ni Wong ay maraming mga investor ang napukaw ang interes na mamuhunan sa kanilang lungsod, tinawagan ni Ping si Wong upang kumpirmahin ang gantimpala at iginiit nitong tama ito at wala siyang dapat ipag-alala. Ipinakita ni Ping sa kanyang pamilya ang kanilang bagong bahay at napamangha sila sa laki at ganda nito, siniguro niya sa kanyang ina na wala itong anumang ilegal na kasangkot at dali-daling tumakbo ang kanyang kapatid upang piliin ang kanyang silid, habang iminungkahi ni Ping na doon na nila ipagdiwang ang bagong taon. Habang naghahanda ng pagkain ang kanilang ina ang iba naman ay nagsabit ng mga decoration, samantala ang ibang estudyanteng mandirigma ay kanya-kanyang paraan ng pagdiriwang ng bagong taon. Matapos ang bakasyon ay natapos ang pagdiriwang at bumalik ang lahat sa kanilang pagsasanay, pagbalik nila sa paaralan at lahat ay nagawang umabot sa second rank, ngunit nagulat sila nang sabihin ni Ping na siya ay nasa rurok na ng second rank. Ang kanilang usapan ay naputol nang tumawag ang isa sa kanyang mga dating kaklase sa high school, inimbitahan siya kasama ang top freshman ng Wudong University, sa Nanjing University at pumayag si Ping kaso matapos ang tawag ay nalaman nilang si Wong ang pumilit sa kanya na imbitahin sila. Pagdating nila sa Nanjing University namangha sila sa elegante at mapayapang kapaligiran na isang malaking kaibahan sa kanilang paaralan, na may mas matinding atmosfera ng kompetisyon. Hindi naman na-impress siyang sa campus at malaya niyang ipinahayag ang kanyang opinyon. Dito isang hipster na nakasuot ng beanie ang sumita sa kanya at sinabing maghinay-hinay siya bago siya masaktan, nainis siyang dahil isang hindi martial artist ang nagtangkang umasta ng matapang, ngunit bago pa lumala ang kanyang sagot ay dumating ang kaibigan ni Ping sa harap ng talangkahan upang salubungin sila. Sa checkpoint sinuri ng seguridad ang kanilang kapangyarihan at napahanga ang mga gwardya sa kanilang enerhiya. Naging mas maayos ang kilos ng mga estudyante sa paligid nang dumating si Wong upang salubungin ang mga bisita. Napansin agad ni Wong na umabot na si Ping sa pinakamataas na antas ng second rank, naalala ni Wong ang kanyang sarili noong nasa ganitong antas siya, kung kailan hinamon niya ang mga estudyante mula sa Modo at natalo silang lahat. Dahil dito ay napilitan silang pagbutihin ang kanilang sarili at marami sa kanila ang umabot sa rurok ng second rank, habang ang ilan naman ay nakarating sa third rank. Naniniwala si Wong na siya ang dahilan ng kanilang pag-unlad kaya't gusto niyang ipadama kay Ping at sa kanyang grupo ang kaparehong epekto sa mga estudyante ng kanyang universidad. Pinayagan ni Ping ang laban matapos siyang ialok ni Wong ng magagandang blood energy pills kung mananalo sila at sumang-ayon ang iba at dahil gusto rin nilang subukan ang kanilang kakayahan, tumawag si Ping kay Tutor Fan upang hingin ang pahintulot na lumahok sa laban. Bilang suporta ay nagpadala rin ang guro ng ilang blood energy pills upang makatulong sa kanilang paghahanda. Ang din ng kanilang batch ay sasama rin upang tiyakin ang kanilang kaligtasan at habang nangyayari ito ay nagpapatayo si Wong ng isang entablado, kaso napapagalitan niya ang kanyang mga junior matapos makita niyang nagsisimula silang maglatag ng mga upuan. Para kay Wong ang mga mandirigma sa madla ay dapat na kayang tumayo at panoorin ang laban. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Master B dala ang mga pills na ibinigay ni Fan, ipinaalam niya na ang Dean ay kasalukuyang nasa pagpupulong kasama ang gobernador. Biglang sumisingit si Wong at sinabing tapos na ang mga paghahanda, dumagsa ang mga manunood kaso may ilang estudyante ang na-offend dahil hindi sila makapaniwalang may mga first year students mula sa Modo na naglakas loob na lumaban-laban sa kanilang third at fourth years. Nagalit si Wong at sinermonan ang mga hecklers na sinasabing ang mahina ay walang karapatang mang-trash talk sa malalakas, dahil sa kanyang mataas na kapangyarihan sa universidad at nagbanta siya na kung matatalo ang kanilang paaralan, tataasan ang presyo ng mga resources para sa lahat ng mandirigma ng 5%. Bukod dito ang lahat ng hindi pa nagiging martial artist pagdating ng ikalawang taon ay ititiwalag sa paaralan. Sinubukan magprotesta ng hipster na may beanie ngunit agad siyang pinaalis ni Wang at para sa kanya, isang pribilehiyo ang maging isang mandirigma at dapat itong seryosohin. Maya-maya ay dumating ang punong guro ang gobernador at ang dean ng Modo University, sumang-ayon ang punong guro sa desisyon ni Wong,
dahil kailangan nilang magkaroon ng mas malalakas na mandirigma upang mapanatili ang kaligtasan ng lipunan. Napag-alaman din na ang gobernador mismo ang lumikha ng Blood Fury Blade Technique at ito ang teknik na ginagamit ni Ping at sa puntong ito, nagmungkahi si Wong sa punong guro na tanggalin ang 70% ng kanilang estudyante kung matatalo sila, upang maituon ang mga resources sa mga elite martial artists lamang. Labis na nagulat ang lahat ng aprubahan ito ng punong guro at hindi makapaniwala si Ping kung gaano kalaki ang impluwensya ni Wong sa universidad. Sa huli ay ipinaliwanag ang mga alituntunin ng laban, ang mananalo sa laban ay uusad sa susunod na round at ang matatalo ay aalis sa entablado at hindi na makakabalik. Ang huling nakatayong mandirigma ang magbibigay ng panalo sa kanilang paaralan, si Lei ang unang lumaban at tinalo ang kanyang kalaban na spearman gamit ang isang matinding sipa, kaso agad siyang bumaba ng entablado dahil masyado siyang napagod upang makuha ang panalo. Si Wong naman ay itinuro si Ping bilang susunod na lalaban at medyo nagdadalawang isip si Ping, lalo na nang makita niyang isang babae ang kanyang kalaban at sa simula, nilalaro niya ito sandali bago pinatumba gamit ang isang palm strike sa tiyan. Tinawag niya itong mahina kaya tumakbo ito palabas ng entablado ng umiiyak. Matapos mapanood ang laban ay napansin ng mga matatandang martial artist ang husay ni Ping sa kanyang stance technique. Sunod na umakyat ang susunod na kalaban at sa pagkakataong ito ay walang balak maging magalang ang kapitan, dahil lalaki ang kanyang katunggali at hindi na nagpakilala si Ping dahil ayon sa kanya, hindi niya inaalala ang mahina. Dahil sa kanyang mayabang na ugali ay naiinis ang mga manunood pero natutuwa si Wong dahil gumagana ang kanyang plano. Agad na tinapos ni Ping ang laban sa isang 200 Cal Energy attack na dahilan upang isang atake lang ay bumagsak ang kalaban. Pagkatapos nito ay uminom siya ng isang pil upang mabawi ang kanyang enerhiya at habang papalapit ang kanyang susunod na kalaban na si Go na isang boksingero, pinagmasdan ni Ping ang kanyang aura at napagtanto niyang si Go ang pinakamalakas sa lahat ng second-ranked warriors ng Nanjing University. Bilang respeto ay itinapon ni Ping ang kanyang sandata dahil nais niyang lumaban gamit lamang ang kanyang kamao. Nagsimula ang isang matinding sagupaan at kahit nakasabay si Ping sa una, napansin niyang mas marami siyang ginamit na enerhiya kaysa kay Go. Dahil dito ay napunta siya sa mas mahirap na posisyon lalo na nang magsimulang sunod-sunod ang atake ni Go at sa kanyang sitwasyon, hindi niya maaaring palihim na mag-recover ng enerhiya dahil mabubunyag ang kanyang system. Dito niya napagtanto na si Go ay may malawak na karanasan sa totoong labanan dahil sinanay siya ng kanyang ama sa loob ng hukbo. Hindi nagtagal ay natambo si Ping matapos siyang paliparin ng isang suntok at pagkakataon na ito ni Go upang gamitin ang kanyang ultimate technique, at kitang-kita sa mukha ng kapitan ang kanyang pag-aalala. Ipinahayag ni Wong na ang problema ni Ping ay masyado siyang mabilis na umabot sa rurok ng second rank, kaya hindi pa ganap ang pundasyon ng kanyang lakas na karaniwang mayroon ang ibang mandirigma sa antas na ito. Mabilis na tumayo si Ping at gamit ang natitirang enerhiya niya na sinubukan na harangin ang atake ni Go, ngunit nalampasan siya ng lakas nito at muli siyang bumagsak at sa puntong ito, biglang nagising ang kanyang primal rage dahilan upang muli siyang makatayo sa gitna ng gulat ni Go. Nagpatuloy ang laban sa isang malapitan at brutal na sagupaan kung saan palitan sila ng matinding suntok at sipa. Nagulat ang kanyang mga kaibigan nang makita siyang may mapanganib at mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Sa bawat suntok ay naririnig ang tunog ng kanilang buto kaya't ipinaliwanag ni Master B na pareho silang umaasa sa bone tempering upang makayanan ang pinsalang natatanggap nila, dahil sa matinding labanan ay nais ng punong guro at nang din ay hinto ang laban at ideklara itong tabla, ngunit iminungkahi ng gobernador na hintayin pa ng kaunti bago ihinto ang laban. Samantala ay hinawakan ni Ping si Go at walang tigil na pinagbabangga ang kanyang ulo sa kalaban dahilan upang ito ay mabiga at mawalan ng depensa. Sa huli ay pinakawalan ni Ping ang isang matinding sipa dahilan upang lumipad si Go palabas ng entablado at bumagsak sa nag-aalalang madla. Habang may halatang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha tumawag si Ping ng susunod na kalaban, ngunit pinatigil na ni Wong ang laban at sinasabing napatunayan na ni Ping ang kanyang lakas. Dito nalaman na mas mahina ang skull tempering ni Go kumpara kay Ping kaya't iyon ang dahilan ng kanyang pagtatalo. Matapos ang laban tinanong ni Wong ang mga estudyante kung may nais pang hamanin si Ping at nagbigay siya ng talumpati. Tinanong kung nais ba nilang habang buhay na manatili sa ilalim ng iba at hinimok silang magsikap upang maibalik ang dangal ng kanilang paaralan sa pamamagitan ng pagkatalo kay Ping. Dahil dito ay napuno ng determinasyon ang mga estudyante at nangakong hindi na sila matatalo sa susunod na pagkakataon,
Natuwa si Wong dahil nakita niya ang apoy sa kanilang mga mata at matapos ang laban, nagkaroon ng pagpupulong sina Ping at Wong kasama ang gobernador. Sinabi ng opisyal na may malaking tsansa si Ping na maabot ang antas ng isang master, dahil dito ay inalok siya ng isang posisyon sa Marshal Department pagkatapos niyang makapagtapos, ngunit binigyan siya ng oras upang pag-isipan ang alok. Bilang gantimpala ay ibinigay ng gobernador kay Ping ang manual ng mas pinahusay na bersyon ng Blood Fury Blade Technique, bukod pa rito ay ginawaran siya ng titulong Deputy Admiral ng kanilang lungsod, habang si Wang naman ang hinirang na Honorary Admiral. Sa kabila ng lahat ng ito ay tinanggihan muna ni Ping ang alok dahil pakiramdam niya ay kailangan pa niyang lumakas, lalo na pagkatapos ng kanyang laban kay Gu at nais niyang umabot sa 3rd rank, kaya iginagalang ng gobernador ang kanyang desisyon. Lumipas ang ilang araw ay tumawag ang kaibigan ni Ping mula sa Nanang University, nagrereklamo na hindi na siya malayang makagalaw sa kanilang paaralan dahil si Ping ay kinikilalang public enemy number 1, lahat ng estudyante ay alam na siya ay kaibigan nito. Sinagot lang siya ni Ping na dapat niyang palakasin ang kanyang sarili dahil kung malakas siya, walang sino man ang magtatangkang hamanin siya at matapos ang tawag, pumasok siya sa isang pasilidad upang makipagkita sa kanyang master. Pagdating niya ay nakita niya si Fen King na ngayon ay nasa rurok na ng 3rd rank at walang hirap na tinalo ang ilang estudyante. Sinubukan ng isa sa kanila na tumayo laban kay Fen King kaso hindi siya umabot sa parehong antas, kaya't napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Ipinakita ito ni hindi man lang niya masaktan si Fen King at mabilis natapos ang laban, nang makita ng lahat kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang kakayahan. Pinagmasdan ito ni Ping at napagtanto niya kung anong uri ng lakas ang kailangan upang marating ang rurok ng 3rd rank. Subalit agad na natigil ang pagyabang ni Fen King nang bigla siyang itinapon ni Fang Gu sa pader dahil sa pinsalang idinulot niya sa pasilidad sa kanyang pagpapakita ng lakas, bukod pa rito ay sinisingil siya ng bayarin sa pagpapagawa ng mga nasira niya. Habang sinusundan ni Ping ang kanyang master ay ipinaliwanag nito ang iba't ibang pasilidad ng paaralan na tumutulong sa mga mandirigma na makamit ang kanilang breakthrough. Ipinaliwanag niya na ang lakas at kakayahan ng isang peak 3rd rank warrior ay napakalayo sa mga naunang ranggo. Ang isang high-level 3rd rank warrior ay kayang lumaban sa 10 mid-level 3rd rank warriors at lumabas na panalo. Sinabihan ni Fenro si Ping na mag-book ng 5 oras sa isang espesyal na silid ng pagsasanay. Ngunit halos maiyak si Ping nang marinig niya kung magkano ang halaga nito at pagpasok niya, agad niyang naramdaman ang matinding energy particles sa paligid. Ipinaliwanag ng kanyang master na mas magiging epektibo ang kanyang cultivation sa loob ng chamber. Habang pinagmamasdan siya ng kanyang master at nagulat ito nang makita niyang sinubukan agad ni Ping na makamit ang breakthrough, ayon sa kanya tanging ang mga nasa 6th rank lamang ang may kakayahang gamitin ang ganoong uri ng mental strength. Dahil dito ay nagsimula siyang maghinala na si Ping ay isang master in the making at makalipas ang ilang sandali, nagtagumpay si Ping sa breakthrough at tuluyang naabot ang 3rd rank at lumabas siya ng silid at humingi ng pills na akma sa kanyang bagong ranggo, ngunit binaliwala lang siya ng kanyang master. Samantala ay nababahala si Principal Ren at ang Dean dahil hindi pa bumabalik si Master B at ang kanyang grupo mula sa dungeon. Lumabas ang isang opisyal na dokumento na nag-uutos sa lahat ng 2nd rank warriors na pumasok sa dungeon. Iminungkahi ng Dean na bigyan ng pagkakataon ang mga bagong mandirigma na tuklasin ang mga ligtas ng bahagi ng dungeon, upang masanay sila sa tunay na labanan ngunit nais ni Ren na tiyakin ang kanilang kaligtasan na kahit na kailangan silang protektahan ng palihim, dahil hindi pa handa ang bansa sa kung anumang paparating mula sa mga dungeon. Habang naghahanda para sa pagsasanay ang mga 2nd rank warriors at nagpunta si Ping sa isang underground class, kung saan tanging mga 3rd rank warriors lamang ang maaaring dumalo pero bago pa siya makapasok, lumapit sa kanya si Yunshi na halatang balisa at tinanong kung nasaan ang kanyang master. Hindi nagtagal ay dumagsa ang mga estudyante sa Southern Gates at matapos malaman na may mga nasawi sa huling ekspedisyon, nakahinga ng maluwag si Yunshi nang makita niyang ligtas si Master B.